Isang senior citizen ang nasawi sa sunog sa Mandaluyong. Yan at iba pang insidente ng sunog sa pagtutok ni Darlene Kai. Halos hindi na makilala ang katawan ng lalaking senior citizen na na-trap sa sunog kahapon sa barangay Barangka, Itaas sa Mandaluyong City. Ang 87 taong gulang na biktima hindi nakalabas mula sa ikalawang palapag ng paupahang bahay. Natagpuan natin siya malapit doon sa may pintuan, so may indication na mukhang lalabas siya ng bahay niya. So maaaring nasupukit na siya ng usok at then doon na siya inabutan. Sabi ng isang anak ng biktima, mag-isa lang noon ang kanilang ama sa itaas ng bahay ng magkasunog. Nasa trabaho ko nun, sir. Dumating ako dito, sunog na eh. Apektado ang 8 pamilya kabilang ang ilang nangungupahan. Nasa 150,000 piso ang tinatayang danyos ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Kita naman sa drone video ang lawak at tindi ng forest fire sa Abra Kalinga Road na bahagi ng Sitio Pasikad sa Likwan, Baay, Abra kahapon. Magkatuwang ang mga bumbero at TNR Senro bantay gubat sa pag-apula. Tuluyang napuksa ang sunog kaninang alas 8:30 ng umaga. Motorsiklo naman ang nagliyab sa gitna ng isang motocross event sa Alabel, Sarangani noong Biyernes. Lupa at putik ang ginamit ng ilang rider at saksi sa pag-apula ng apoy. Rumesponde rin ng safety personnel sa lugar. Ang rider agad nakalayo sa sunog. Ayon sa isang barangay kagawad, nag-overheat ang motorsiklo kaya umapoy ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Dagsa na rin ang mga pasahero sa Batangas Port. Problema nga lang ng mga pasahero ang ubos ang tiket. Mula sa Batangas City, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, gaya nga ng inaasahan, habang umuusad ang araw ngayong linggo ng palaspas, lalong napupuno ng mga pasahero itong Batangas Port. Pahaba ng pahaba ang pila ng mga pasahero sa Batangas Port papunta sa Mindoro, Romblon at Visayas. Si Lisa na papuntang Ojongan, Romblon, laking pasasalamat daw na nag-advance booking siya ng ticket online. Dati kasi, bali, Wednesday, ganon. Sobrang dami. Ngayon po Sunday pa lang, so wala na pong ticket. Medyo kampante ka ngayon. Yes, kasi nga po, may ticket na. Kasi kung hindi, kinakabahan talaga pagka. Pero si Janet na naghahabol makarating ng Romblon para sa moving up ceremony ng apo bukas, nakapila kanina pang umaga para pala sa biyaheng 5 p.m. bukas pa Ujongan. Ang biyahe pala kasi ngayong araw, kanina pang 10 a.m. ang cut-off. Hindi ko nga kasi inaasahan na ganito. At saka may trabaho, syempre, kasi ang graduation nga Monday parang hapon. Sa palaran na nga lang, yung pila namin dito. Pag hindi inabot, ano mangyari? Ay di, sorry na lang sa aking apo. Napansin nga ng pamunuan ng Batangas Port na mas maagang umalis ang mga pasahero ngayon kumpara sa Semana Santa nung isang taon. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Marina, shipping lines at sa DOTR para makapag-issue ng special permit para mapunan ang backlog sa mga biyaheng paujongan. Tinatrabaho rin daw na madagdagan pa ang ship calls o yung mga biyahe ng barko. Kung hindi mababawasan ng pasahero na tatawid papuntang Ujongan, tuloy-tuloy yan para kulang tayo ng isang barko palagi hanggang Huwebes Santo. Sa tala ng Batangas Port, nasa 19,000 ang mga pasaherong dumaan sa pantalan kahapon. Tanghali ngayong araw, nakaka-10,000 na. Malaking bagay raw ang mas malaking passenger terminal na mas komportable para sa paghihintay ng mga pasahero, lalo na yung mga maiiwanan ng barko. Nasa 8,000 passengers at any given time ang kapasidad ng passenger terminal. Hindi katulad ng araw, nasa labas sila ng port kasi wala maupuan. Fully completed siya last November. At ibang tulad kanina ay dalawa magkaibang sitwasyon yung nandito sa Batangas Port. Maluwag at halos walang pila dun sa mga pabiyaheng Mindoro, particularly yung Calapan at Occidental Mindoro area. Pero ang mga papuntang Ojongan, nandun ang mahabang pila at pati na rin sa ibang bahagi ng Romblon. Sa datos ng Batangas Port, nasa 15,000 na inabot ngayong araw yung mga disembarking passengers o yung mga paalis papunta sa iba't ibang lugar mula rito sa Batangas Port. Nasa 5,000 naman yung embarking o yung mga parating dito mula sa ibang lugar. Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Naka-code white ngayon ang Department of Health bilang alerto sa mga emergency sa Semana Santa. May mga biyahero na rin sa Manila Northport para sa mahal na araw at sa eleksyon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jamie Santos.
Jamie? Pia, may mangilan-ngilan na tayong kababayan ang nagtungo rito ngayong linggo ng Palaspas dito sa Manila Northport, at kahit mainit ang panahon, hindi nila ito alintana, makauwi lang sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Bukas, Lunes Santo, inaasahan ng unti-unti ang dagsa ng mga pasahero, kaya naman naka-high alert na ang lahat ng transportation facility sa bansa. Sunod-sunod na ang dating ng mga pasaherong pauwi ng Dumaguete, Dipolog at Zamboanga ngayong hapon. Ilan sa kanila piniling mauna kaysa sumabay sa dagsa ng mga pasahero sa Miyerkules Santo. Bakasyon sa mga apo. Iwas sa gulo. Bagaman mamayang gabi pa ang biyahe ng barko, maagang pumunta ang mga biyahero sa port para iwas hassle. May ilan March pa lang bumili na ng tiket. Susulitin na raw nila ang pag-uwi sa probinsya para sa Semana Santa at bakasyon at eleksyon. Sama-sama Holy Week at saka bubuto po doon. Fiesta rin po. Todo bantay ang security officials sa palibot ng port. Panay din ang ikot ng kawani ng Philippine Coast Guard. Gamit ang K9, mayat-maya ang ikot at inspeksyon sa mga dalang bagahe ng mga pasahero. May nakaantabay ding ambulansya. May 4 na shipping lines na hindi pinahintulutan ng marina bumiyahe ngayong Semana Santa dahil sa ilang paglabag tulad ng walang life jacket at mga sirang sirena ng barko. Patuloy ding minomonitor ang mga kolorum, kaya pakiusap ni DOTR Secretary sa publiko. Sana huwag na nating gawin 'yon, no? Kasi very risky yung ganyan eh. At your own risk po 'yan sa mga kababayan natin, no? Sa sinusugal nila ang buhay nila kasi syempre unang-una pagka kolor, wag ang insurance 'yan. Wala silang makukuha kahit anong kung may mangyari. Mas istrikto rin ang pag-check sa mga barko para maiwasan ang overloading. Paalala naman sa mga pasahero ng ilang ferry operator, i-check ang inyong ticket at dumating ng maaga o 4 na oras bago ang departure time sa port para sa maayos na boarding process. Ang cut-off time daw ay 1 oras bago ang biyahe. No physical ticket, no entry. Samantala, ang Department of Health nagdeklara ngayong araw ng Code White Alert para sa Semana Santa bilang paghahanda sa mga posibleng insidente na maaring mangyari habang marami ang bumabiyahe. Pia, tuloy-tuloy din naman ang operasyon dito sa Manila Northport ngayong Semana Santa. Maliban na lamang sa Biyernes Santo na may temporary suspension sa yard, gate and vessel operation. Pero tuloy-tuloy ang operasyon ng disembarkation and embarkation ng mga pasahero. Balik ang kanilang 24 oras na operasyon sa Easter Sunday. At yan ang latest mula rito sa Manila Northport. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.